sisters in Christ, we praise God, we thank God for bringing us to this evening in this chapel, the chapel of the Eucharistic Lord. This is the second evening of the 9 evenings of the Simbang Gabi. And we thank God for bringing us healthy and sound to this second evening. We have this beautiful tradition of the Simbang Gabi, Siyam na Gabi. Each evening or each morning symbolizes one of the months, the 9 months of Mary's pregnancy. So we join Mary, no? She waited for the birth of Jesus for 9 months. So we try to join her. Hindi naman siyam na buwan, siyam na gabi. Kaya sana, kumpletuhin niyo yung siyam, kundi baka ma-premature. Parang papakanak na, biglang tumigil na naman. Kumpletuhin po natin. And the Simbang Gabi, the 9 masses are actually in honor of the Blessed Mother. We join her in her hopeful expectation for the coming of her Son. And tonight we are blessed with the presence of the young ladies from the Girl Scout of the Sisters of Mary in Silang, Cavite. We have the bell orchestra and the choir. Babata na ninyo, hindi ko na kayo nakasama, no? Mga bata na kayo. So when I was bishop in Cavite, I went to the Boys Town, Girls Town every year, twice a year, or maybe even more. Mga bata kayo. Sa akin na kayo tumingin. Maybe while listening to the gospel, you're wondering, what is that? A long list of names, and many of them we don't even recognize. Sino ba itong mga ito? Minsan nagbibiro mo ako, sabi ko, ito, yung mga may anak at ako na may pagbibilyagan, pwede kayong humanap dito ng pangalan. Pag hindi kayo makaisip ng pangalan, dito kayo kumuha. Aminadab, Nashon. Kung yung pinagtatawanan, mga pangalan ng Biblia yan. Boaz, Obed, Ahaz. Pag tinanong, saan nakuha yung pangalan na yan? Sa Gospel of St. Matthew. And even if the names don't sound familiar, they are the ancestors of Jesus. We know that Jesus is truly the Son of God. We know through the angel that the Holy Spirit would come over Mary and she would conceive her Son. We know also through an angel that visited St. Joseph that he should not fear in taking Mary as his wife, for the child she was bearing was conceived by the Holy Spirit. Yes, truly the Son of God, truly the initiative of God, but the Son of God will become truly human. At bahagi ng pagiging tunay na tao ay ang maging kasama
ng isang napakahabang linya na tinatawag nating pamilya. The human family to which Jesus belonged. The first group, the group of the patriarchs. The second group, the group of kings. The third group, the group of the unknown and insignificant. Ang mga ninuno ni Jesus halo-halo, may mga founders of the people Israel, may mga hari at may mga hindi kilala. But we see how, through these generations, God passed on, without them knowing it, was passing on life, life upon life, grace upon grace. And even when there were disruptions, nagkaroon ng exile, nagkaroon ng mga gera, tuloy pa rin ang pagpasa-pasa ng buhay, ng biyaya, hanggang dumating si Jesus, ang anak ng Diyos. Bawat isa sa atin dito, katulad ni Jesus, ay produkto ng pagpasa-pasa ng buhay at ng biyaya. Kung wala yan, yung pagpasa-pasa na yan, wala tayo dito. Kaya ang buhay ay by its very nature, dynamic. Life begets life. Ang tunay na buhay, mamumunga ng buhay pa rin. At hindi nila sukat akalain, darating ang panahon, sa kamay ng Diyos, ang buhay na yan, bata na isinilang sa sabsaban, anak pala ng Diyos. Wow. The mystery of life received and transmitted. Kaya mapapatanong, kapag merong bagong baby na pinapanganak o kaya ay binibinyagan, talagang minsan napapatanong ka eh. Ilang generations kaya ang naghanda para isilang ang batang ito? At sa batang ito, ilang kayang generations pa ang susunod? Ganyan din kami pag mga naging obispo. Pwede mong i-trace sino yung obispo na nag-ordain sa iyo. Sino kaya ang nag-ordain sa kanya? Hanggang makuha mo yung parang genealogy mo. Yung parang pagpasa-pasa ng episcopal grace. Ganyan ang buhay. So we look to the past with gratitude. Pati doon sa mga hindi natin ang kilala, the former generations who played a role in producing us. Minsan di natin napapasalamatan yan. God prepared for our coming, the way God prepared for the coming of Jesus. By going back, how many generations ago, mga hindi na natin mapapangalanan, pero salamat sa kanila na nagpasa ng buhay, nandito tayo. At samantalang tayo ay lumilingon, sana we look forward. Paano rin ang susunod na henerasyon? Which brings us to one great challenge. At gusto kong tanungin natin ang ating sarili. Bawat isa sa atin, pati rin ang ating kultura. Ano yung mga
nagpipigil para ang buhay ay maipasa, maipagpatuloy. Life is not meant to be stopped just like that. Life in its dynamism seeks to beget life. Kaya lang, mayroong mga kaisipan, may mga estilo ng buhay na napipigilan ang paglago at pagpasa ng buhay. The most obvious is abortion. Nagsisimula pa lang ang buhay, pinuputol na. Napakaganda pa naman ng kulturang Pilipino. Sabihin, uy, nagdadalang tao siya. Ngayon, minsan ang tingin, hindi na ito tao, dugo lang yan, dugo lang yan. O kaya sasabihin pa ng iba, ay, hindi ito pagdadalang tao, pagdadalang problema, ito problema. Nakakalula. Kaya nga ibinigay ang buhay na yan para yan ay lumago at maipasok. E nagsisimula pa lang, kinikitin ka. At marami pang ibang uri ng pagkitil ng buhay. Ang kahirapan, minsan dahil sa kahirapan, hindi na nakakakain ng ayos. Meron ako napuntahan isang barangay dito sa Archdiocese. Mula sa kalye hanggang dun sa kapilya, nakita ko, nakaburol, 3 sanggol. Bata pa, kapapanganak pa lang. Dahil kulang sa nutrisyon ng mga ina, kulang sa tamang pag-aalaga, minsan sa kahirapan, hindi makabili ng tamang gamot ang mga musmus na buhay, prematurely napuputo. Hindi na nga nakikita na makapasok sa eskwela. Merong iba, ang buhay nila naputol na. Kahit umiinga, kumakain, naputol dahil sa bisyo. Nakurta ang utak dahil sa droga. Sa alak. Sa mga maling gawin ng buhay. Kaya yung buhay parang hindi na productive, na magbibigay buhay na naman sa kanilang pamilya at sa ibang tao. At nandiyan pa, yung kapag ikaw ay problema sa lipunan, wala ka ng papel sa lipunan, mabuti pang mawala ka na. May kasalanan ka, may pagkakamali ka, wala kang karapatang mabuhay pa. Kaya pinuputol na ang buhay. Mga kapatid, pakibukas ang ating isip, ang ating puso. Anong mararamdaman natin kung ang Ebanghelyo ay biglang si Nasyon ang ama ni Salmon? Si Salmon ay inabort ang kanyang anak. Tapos, si Jehoshaphat ang tatay ni Joram. Si Joram ay ayon binaril. Tapos,
si Jocania, tatay ni Shaltiel, si Shaltiel, nalulong sa bisyo na pariwara. Wala na. Mga kapatid, paano natin na ipapasa ang buhay na ganap? At ano rin ang mga ugali, kaisipan natin, at mga gawin sa buhay ngayon na nagiging balakid para ang buhay ay sumagana, maipasa. Huwag gawa tayong magiging hadlang para ang buhay ay maipasa. Pag kayong ninitian, ipasa ang ngiti. Pag sinimangutan kayo, ipasa nyo ngiti. Huwag kayong papayag na kayo pa ang naging daan para tumigil ang buhay. Minura ka, mahalin mo. Sige, simangutan niyo yung katabi. Tignan natin kung anong gagawin. Baka ipapasa natin, kamaraya, tigil na agad. May mga nagtatanong sa akin, ba't ka ba lagi nakangiti? Eh, ang dami nang nakasimangot. Paano magkakaroon ng pag-asa ang mundo kung lahat tayo ang bukang aborido? Lahat tayo nagmumura, lahat tayo may ganyan. Tayo ay tagapagdala ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay tungkol sa buhay na ganap at buhay na walang katapusan. Kaya sabi ni Pope Francis, Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Kung mabuting balita ang daladala mo, nagbibigay buhay yan, dapat masaya. Isa yan na yun sa pagpasa ng buhay. Napakaraming very subtle, minsan di natin napapansin na pamamaraan para maputol ang pagdaloy ng buhay. Maging mapanuri, buksan ang mata. Hindi lamang tayo manghuhusga kasi baka tayo mismo ay nagiging daan ng pagpigil ng pagdaloy ng buhay. Hindi po naman napakahirap na pagdaluyin ang buhay. It takes a bit of goodwill, sincerity, and our own appreciation for life. Kapag pinahahalagahan natin at pinasasalamatan natin ang ating buhay, ayaw din natin itong masayang, ibig natin na yung kabutihan ng buhay na naranasan natin, maranasan din ang iba. Hindi, pagbibigyan lang ako ng ilang halimbawa. Natutuwa po ako na nagbimisa ako ngayong gabi dito na ang Girls Town of the Sisters of Mary, ang choir and orchestra. Nung umispo ko ako sa Cavite, aaminin ko sa inyo, I looked forward to the graduation sa Sisters of Mary and Boys Town. Yan po ang isa sa sa akin, life-giving experiences. Kakatapos lang yata ng graduation, no? December 10 ng graduation, no? Yung graduate pa sa inyo? Yes, sino? Kayo, graduate sa kayo, diba? Congratulations. Bakit po? Kasi po, ano sila, no?
almost 6,000 students. Mga 4,000 girls, 2,000 boys, na lahat doon nakatira. Internas lahat yan. Sabi sa akin ng isang superior, every day, ewan ko ngayon, dati, 36 sacks of rice a day. Ngayon, ito na. Siguro 46 na. Pero, ano no? At lahat po sila galing sa mga pamilyang hirap. At natutuwa ako pag-graduation kasi yung mga honor student, mga valedictorian ng boys, valedictorian ng girls, magbibigay ng speech. And usually, speech about paano yung buhay na akala nila ay mapuputol na. Sasabihan sila ng mga magulang nila, wala na, hindi ka na namin mapag-aaral. Wala tayong means. Hanggang dito ka na lang. And then darating ang mga madre, maghahanap, pagbibigay ng entrance exam, na mabibigyan sila ng pagkakataon. Tuloy ang buhay. At tignan niyo kung gano'ng kagagaling. Ilan sa atin ang pwede maging miyembro ng bell orchestra? Ang alam lang natin bell ice cream. Ang mga ito, tignan ninyo. Minsan pag tinitignan ko sila, paano na kung naputol? Ano kaya ang nangyari sa kanila? Pero tignan nyo ang bunga, kapag ang buhay ay pinadayoy. Naalaala ko yung isang graduation na ang kumanta ng Salmo Responsorio ay parang opera singer. Kaming mga paring nagdilisa ay nakatubo. Nagme-meditate po kami, no? Kahit akala nyo natutulog kami, nagme-meditate po kami. Biglang kumanta ng responsorial song. Sabay-sabay kami, tinginan noon. Sino yung kumakantang yun? Isa sa mga gagraduate with the voice of an opera singer. At tuwang-tuwa kami umattend ng graduation, mga Benedictine sisters ng St. Scholastica's. And right there, they offered her a scholarship sa School of Music ng St. School. Look at how life could be shared and how life begets life. Minsan umattend ako ng isang function, the opening song, prayer, kumanta isang babae. Ang galing! Tapos tinapitan ako, sabi, Your Eminence, kayo ho ang nagmisa ng graduation ko. Kung saan ka graduate? Sa Girls Town, Sisters of Mary. Ikaw ba yung kumanta ko? Opo, ako po yun. Graduate na po ako. Nagtatrabaho ako sa Department of Tourism. How life begets life. Bago ako pumunta dito, kamiting ko 3 dating drug dependent. Inamin nila na sila ay may kapansanan. And voluntarily, they entered a rehabilitation program. Ang tawag ay Fazenda de Esperanza. Home of hope. Work and prayer. Work
and prayer and then community. Pinadadama namin pag-ibig, pinadadama namin ikaw ay mayroong halaga kahit ikaw ay nagkamali. At yung tatlong yun, ngayon po, yung dalawa, may mga pamilya na. Yung isa, pari na. At yung dalawang may asawa, sila ngayon tumutulong sa healing and rehabilitation of the newly arrived. Life that we received, we pass on. Sabi nila, we do not judge because we believe everyone has hope. And we will partner with them sa Archdiocese of Manila to pass on life. Ang huli po, hanggang ngayon po nagtuturo ako kahit matanda na ako. Tuturo ko ako ng theology. Pag may nagtatanong, ubispo ka na, nagtuturo ka pa. Dami ka ng pinatrabaho. Kung nag-enjoy naman ako. Yun ang day off ko. Pagtuturo. Pero isa ko ay, kasi po, mula elementary hanggang nakatapos ako, dahil may naaabot akong grade, nakaka-scholarship ako. Kaya naman akong pag-aralin ng mga magulang ko, pero dahil may nakukuha ng award, may scholarship. Yung pag-aaral ko ay maraming hindi ko kilala na nakatulong. Kung ako nga nakapag-aral, nakatapos, hanggang sa doctorate sa US, dahil may nagtiwala, mga hindi ko kilala, na nag-sponsor, sabi ko, ipasa ko naman. Ipasa. The life, the knowledge that I got through the help of so many people, why do I stop it? Pinasa sa akin. Ipasa. Tama na. Malinaw mo itong pinagsasasabi ko. Kaya, tuloy ang ganda ng buhay. Hindi dapat pupulin. Napakaganda ng buhay sa kanyang kagandaan, ibahagi, ipasa. And who knows, in the process, the ancestors of Jesus did not know that one day, when they passed on life, the one that will be born was the Messiah. You don't want to regret having been the cause of the block to the blossoming of life. We pray that in our country and in the whole world, where death and inflicting death is becoming a daily occurrence. Nakita niyo ba yung mga images sa Aleppo? Nakikita niyo yung mga nangyayari sa yung mga refugees, mga namamatay sa bangka. And nakikita niyo yung mga laman ng dyaryo, miski dito sa ating mga bangketa. We, as Christians, will say, we are for life. And we will pass on life. Let us pause and make a commitment to the Lord that we will be preservers and sharers of life.